sa tingin ko po malabo na mababalik agad yung ating Pangulo sa Pilipinas. Yun na nga eh. Yun ang mahirap. Yun ang masakit doon. Kaya nga tama yung sinasabi na Atty. Sal Panelo eh. Hindi na to tungkol kay Duterte. This is tungkol na to doon sa sovereignty. Ted, alam po ninyo, hindi na si Duterte ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang sovereignty ng bansa. Sapagkat si Duterte lamang naging simbolo ng pagsuko ng sovereignty ng ating bayan. Kaya magka-Duterte ka man, kontra ka kay Duterte, pabor ka kay Duterte, lahat ng Pilipino dapat tumayo, magkaisa. Sapagkat sinuko natin sa dayuhang institusyon ang ating bansa. Meron tayo Alright, nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan today is March 19, araw ng Miyerkules o Wednesday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW, o pati na rin dito sa Pilipinas, lokal. Yung nasa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa pagtangkilik, panonood at pagtambay nyo dito sa Joe Malone TV. Shoutout, mega love, shoutout sa inyong lahat. Napakahusay nyo. At bilib na bilib ako sa suportang ipinapakita nyo. Hindi lang sa akin, pati na rin kay Tatay Digong. Di ba? Yung iba dyan sa inyo, nandito dahil kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana hindi rin kayo nag-skip ng ads. Huwag kayo mag-skip ng ads. At higit sa lahat, mag-subscribe. Paki-double check kung nakasubscribe. Kung hindi naman, paki-click yung subscribe icon. Katabi niyan yung bell notification. Paki-click din, then click yung all. Nang sa ganun ay lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Itong ginagawa natin, reaction video patungkol doon sa mga nag-gather natin na video na pinag-uusapan ang ating bansa, yung update natin kay Tatay Digong at kung ano ng mga issue pa na dapat natin i-raise, pag-usapan, posesan, ay higit sa lahat pakialaman dahil everyone counts, parte tayo ng gobyerno na to, parte tayo ng gobyerno ng Pilipinas na yan. Kaya dapat natin yan posesan at alamin kung saan napunta ang pera, kung sino yung mga nagpayaman, kung sino yung mga buwaya na nasa crocs, nasa farm. At higit sa lahat, patigilin na natin at pahintuin na natin, bardagulin na natin, kumbaga. Diba? Nakakasawa. Diyos Santisima. Grabe naman yung problema ng Pilipinas talaga, sagad hanggang buto. Sa totoo lang, di ba? Ang daming problema ng bansang ito patungkol sa mga kriminalidad at kung ano-ano pa, kahirapan, edukasyon, di ba? Yung mga pagkain, sa mga mahihirap, pasahod, yung taas ng bilihin, Meralco, pusay na ang talaga. Tapos ang inuuna pa nila, yung mga Diyos ko, yung mga hindi naman talaga nakakatulong, mga pampersonal na problema nila, yung una nilang ginagawa, di ba? Tulad na lang nito, pag-usapan natin, di ba? Matagal na. Shoutout muna natin to. Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Majos, Lorna, Danny Hubaldo, Lito Javier, Manik Sangco, Franklin Foro, JU Production. Ito yung mga bagong pasok sa membership natin. Kung gusto nyo magpa-member, meron dyan membership button. Pakiclick na lang, tapos kayo na ang bahala. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga viewers ng Joe Malone TV. Ito na. Pag-usapan na natin. FPPRD, malabo nang makabalik agad sa Pilipinas. Galing yan kay Atty. Matthew Erasca. Tapos, maya-maya lang, babalitaan ko din kayo yung 20 na vloggers na nilabas ng NBI ngayon. At yun nga, kakasuhan. Diba? Na ibalita natin dito na merong inaasikaso ang NBI na kung saan, hahalapin at hahabulin nila yung mga nagpapakalat ng fake news. Okay? Tapos si Harry Roque, si Atty. Harry Roque, ayun na nga, ang sinabi dito ni Robin Padilla, former Duterte spokesperson Harry Roque could be placed under the watch list of the International Criminal Police Organization or yung Interpol. Yan ang sinabi. Kung magkakaroon siya ng warrant of arrest, yan naman ang sinabi ng Bureau of Immigration. Okay na, patay na, di ba? Wala na, endgame. Diyos ko, ano na nangyayari? Di ba? Tama nga yung sinabi ni Robin Padilla. Paano tayo humantong sa ganito? Puta, nakakapagod. Diba? Hindi na to laro. Hindi na to yung common problem na pinoproblema natin sa bahay, sa gobyerno natin. This is something so weird, no? Na biri mo, daming problema ng bansa.
Yung pagtaas ng bilihin, kuryente, tapos election pa, napaka-ironic naman. Mga nakaganapan ngayon, napaka-ironic talaga. Yung budget, yung PhilHealth, pagtaas ng kamatis, pagtaas ng mga bilihin, kuryente, kriminalidad, edukasyon, kalusugan. Wala na. Grabe na yung nangyayari ngayon. This is the most, alam mo yun? Ito yung nangyayari ngayon. Pero mo kakampisa pa lang. Nasa first quarter pa lang tayo ng 2025. Ang dami nang nangyayari. Di ba? Ang dami nang nangyayari. Kung ako sa inyo, yung mga na-OFW, huwag na kayong bumalik dito. Hindi. Ang ibig ko na sabihin, parang pwede kayo bumalik as a tourist. Alam mo yun? Asikasuhin nyo na yung nyo dyan. Kung samang bansa kayo. Asikasuhin nyo na yung residency nyo dyan. O magpa-resident na kayo. Di ba? Di ko alam kung magkakaroon pa ng pag-asa to, di ba? Lahat tinira na. Lahat pinatahimik. Yung kaninang upload natin, yung SMNI, yung official page ng SMNI kung saan kumukuha ako ng video, dinown na ni Meta, tinerminate na ni Meta. Saan ako kukuha? Hindi man ako pwedeng kumuha sa ABS, saka sa GMA kasi nagbablock sila ng video. Pag kinuha mo yung video nila, syempre, sa kanila nga naman yun. They have the rights. Okay. Kaso, ibablock. Pagka ginamit mo, kahit sa reaction lang, ibablock nila yon. Unlike no sa SMNI, open. Kumbaga, pwede mong gamitin. Wala namang problema sa SMNI. So, nagkakaroon ako ng problema ngayon sa mga resources natin. Pero okay lang. Ganun talaga di ba? Ganun talaga. Tapos, yung police na nag-live, nag-komento, ayun, kinasuhan na ng QCPD. Tapos yun nga, yung sinasabi ni Ms. Kate Binag na nag-hire ng isang agency ng 100 na consultant kung saan para mag-react, mag-comment, di ba? Kasama na dyan siguro yung mag-report, yung page na backup ko, dinown nila, di ba? May mga nagko-comment pa sa akin dito. Yung mga page daw nila, yung mga personal account nila, dahil sa kaka-Duterte nila, nakasuspinde. Ayan na, nangyayari ngayon. Pahigop nga, Diyos ko. Wala Yun na talaga. May nag-comment nga sa akin dyan, silence martial law. Han nangyayari. So parang talagang dinidiktik. Gustong patahimikin, gustong itikom yung mga bibig. Gusto nila, sila lang ang kikilo, sila lang ang gagawa. Yan ang gusto nila. So tayo parang manood lang. You don't have the right to parang ganon. Di ba? Ito na. Panoorin natin from SMNI Nightline News. Malabo nang makabalik agad sa Pilipinas si President Roa Duterte. Sana wag naman. Attorney Machu S. Erasga. Sandamakmak yung problema ngayon. Ang nakikita niyo po sa kasalukuyan po na takbo dito po sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC po, Attorney. Come again, did not get the question. Ano po ang nakikita niyo po sa kasalukuyang mga pangyayari po ngayon na humaharap po ang dating Pangulo sa ICC, Attorney? Okay, if you're asking me about the manner of arrest that was affected by the PNP against the former president, ang sa nakikita ko kasi dyan, if you look at RA 9851, it would seem that the requirement of presenting the arrested person before the courts was not followed. Kasi ang pinapalabas sa Section 17, pwede daw isurrender ng Philippines yung taong nahuli doon sa foreign body kung meron ng existing case tulad nung sa ating former president. Kung titingnan kasi natin itong Section 17, the authorities may surrender or extradite the suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yung kasi yung nakikita kong issue dito yung na-submit ba sa ating local courts yung nahuli, in this case, the former president. That is, looking at it with RA 9851. What about doon sa Rome Statute? Ganon din. There must be a competent judicial authority who will there must be a competent judicial authority wherein the
arresting officers or agents of the state must bring the arrested person to before any surrender or turnover to the foreign body po. Bago lang si partner MJ, nakikita niyo po ba na sakali man nakatigan ng Korte Suprema itong petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaari pang makabalik ang dating Pangulo sa bansa? Okay, Yan. theoretical lang po ito kasi meron na namang pending case. Yang ayaw nating pangunahan yung Korte Suprema kung ano yung magiging resulta ng kanilang deliberations doon sa mga pending petitions. Pero sa ito, personal ko to na opinion, ang the Netherlands kasi at saka ICC, hindi naman sila bound sa ating local processes. Ang decisions, orders ng ating Korte Suprema ay bound lang or binding lamang sa mga nasa Pilipinas. Mga agents of the state, tayo, mga Pilipino, mga residente ng Pilipinas, dito lang po binding yung mga orders ng Supreme Court. However, sa case ng dating Pangulo na nasa kamay na ng ICC, kahit sa nakikita ko, kahit merong order na ilabas yung Supreme Court, yang hindi pa rin magiging, ano yan siya, how would I word this? Hindi siya hindi binding yung order ng court sa ICC. So, sa nakikita ko, mananatili pa rin yung dating Pangulo sa The Hague hanggat magkaroon sila ng action doon sa existing case ng Presidente, whether mag-proceed nga sila to trial after confirmation of charges. But, yeah, we will have to wait and see kung ano yung magiging kalagayan. Yun na nga Pero at the immediate time, sa tingin ko po, malabo na mababalik agad yung dating Pangulo sa Pilipinas. Yun na nga Yun ang mahirap. Yun ang masakit doon. Although hindi naman natin pinapakunahan, alam ko naman gumagawa ng paraan to sila BP Sara doon. Saka may mga sila Medel Dia. Siguro talagang yun talaga ang plano nila no? Na talagang pagka nilipad natin yan, dilala natin doon, sila na ang bahala dyan. Di ba? Naisubo na nila Kumbaga naisubo nila Dinaan nila doon. Sa ganun, sa bilis ng mga pangyayari. Biri mo, paglapag sa Hong Kong, paglapag sa Maynila, diretso sa Villamor Air Base, tapos hinihintay na lang bigla, pinasakay, tapos nilipad na. Noong nakalipad niya siguro, nakahinga ng mga maluluwag yan dahil alam nila, hiyaan nyo na, ICC na bahala dyan. Di ba? Yun ang masakit na part dyan. Yung ganyang pagkakataon. Kaya hang on, mga ka-DDS, mahabang labanan, mahabang usapan pa ito. Ay, grabe. Sobra-sobra yung ginawa nila, no? Sa matanda. Grabe yun. Pili mo, 79 years old, hindi katanggap-tanggap yun Hindi katanggap-tanggap yun. We have our own justice here dito sa Pilipinas. Talagang doon nila sinuko. Kaya nga tama yung sinasabi na Atty. Sal Panelo, hindi na to tungkol kay Duterte. This is tungkol na to doon sa sovereignty, kung saan pinagkalaro natin ang kapwa natin. Pilipino na lang, hindi na wag na natin sabihin former president Di ba? Isang Pilipino pinagkanulo natin sa ibang bansa. Yun na yun. Doon na talaga iikot yun. Yun na yun. Kumbaga, naging example lang. Ito si Duterte, si Tatay Digong. Pero yun na talaga yun ng Yun na talaga ang pinaka plano talaga nila. Di ba? Grabe. Grabe itong nangyayari sa atin. Grabe itong iniwan na bakas at ginawa na itong administrasyon na to. Ito, panoorin natin. Ito yung sa post ni Robin Padilla kung saan na ito nga, could be, pwedeng nasa watchlist. Itong si Atty. Harry Roque. Medyo hinaan ko lang yung sounds kasi kumakanta si Harry Roque dito. May dayang lumipad. Inakanta niya yung rito. Diba? Nag-aasikaso na siya ng mga baggage niya, yung mga gamit niya. Si Robin Padilla ata kumukuha rito dahil siya ang unang nag-post nito. Diba? Grabe. Ito na yung Ito na, iniisa-isa na talaga lahat. Iniisa-isa na.
Ito yung sinasabi niya na former Duterte spokesperson Harry Roque could be placed under the watch list of Interpol. Di ba? Okay, ito yung galing sa Freeman na page, news update. About 20 vloggers accused of spreading fake news online are being probed by the National Bureau of Investigation. Ito yung sinasabi natin kanina. Charges of cyber libel and inciting to sedition could be filed against the vlogger. NBI Director Jaime Santiago noted, a vlogger based on the United States is under surveillance. Feeling ko si Maharlika to eh. He said, some people taking this lightly, saying that they have freedom of speech and expression, but those freedoms are not absolute. Santiago maintained, when you exceeded the boundaries of the law and commit a crime, we have to take action. Ang problema, ang ano ko dito, ang take ko dito, alam niyo kung ano, napaka-ironic, bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon lang? May mga fake news din naman noon, di ba? Paano naman din yung mga mainstream media na nagpapakalat din ng fake news, di ba? Bakit tila ang pakiwari ko takot na takot sila sa vlogger, di ba? Takot. Oh, walang problema sa fake news eh. Fake news yan eh. Sige, habulin natin yung fake news. Di ba? Talaga naman, totoo, bawal, pangit naman tignan yan. Kasi syempre, nakakaano yan. Kahit ako, hindi ko talaga kinakampihan yung mga nagpe-fake news. Kung sino yung mga fake news yan. Pero bakit parang nangyayari kasi? Parang iniisa-isa, alam mo yun? Ganito na ba talaga ang gobyerno sa Pilipinas? Isa-isa na lahat? Yung mga nagsasalita, iisa-isahin na. Di ba? Grabe yung ganito na ang sitwasyon natin, mga kayon. Lalo-lalo na yung mga viewers natin sa abroad. Ito na po. Nakakalungkot man. Yung nakakalungkot kasi parang parang, alam mo yung parang kang nangangapa na sa dilim ngayon. Kung ginawa nga nila sa presidente, ginawa nga nila sa ibang vlogger, di ba? How much more doon sa mga simpleng tao, mas kayang-kaya nilang gawin yan. Kung kayang-kaya nilang gawin sa dating presidente, sa mga may posisyon sa gobyerno, nagagawa nila, yung sa mga sikat na vloggers, nagagawa nila, mas lalo na sa mga mas mabababa pa, di ba? Panoorin natin itong DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin diba? naman, kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron kong sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo, pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, wala akong police report Walang police blotter, wala akong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Pucha, lalo tuloy. Alam mo, ang gulo-gulo na, no? Ang gulo-gulo na mga kayon. Kasi imagine, alam na natin to Alam na natin na walang jurisdiction. Alam na natin na yan, yung paiwanag ng DOJ. Alam natin na nandoon na si Tatay Digong. Kumikilos naman sila Attorney Roque, yung mga sila Medeldia. Kumikilos naman sila. Pero ang tanong kasi, tapos, ano na mangyayari? Nandiyan na si Tatay Digong. Ano na mangyayari dito sa mga nagplano, sa mga kumuha, kinidnap si Tatay Digong, dinala sa Netherlands? Ano na mangyayari?
Maghihintay na lang ba tayo? Kasi ang naiisip ko mga kayon, ang naiisip ko kasi, hinahayaan na lang nila, sige, magwelga kayo, mapapagod din kayo. 'Di ba? Sige, mag-rally kayo, mag-peace rally kayo, kahit anong tawag diyan, peace rally, prayer rally. Sige, gawin niyo lang 'yan. Tapos eto, deadma lang, parang walang nakikita, walang naririnig. Deadma lang sila diyan, 'di ba? Hayaan niyo lang, magsasawa din 'yan. Parang gano'n ang gustong palabasin eh. Come what may, basta inutusan lang siguro yung mga kapulisan. Basta ano lang kayo diyan. Sige, stay put lang kayo diyan, appearance lang kayo diyan. O pag kami nagkagulo, di ayusin nyo. Pero hayaan nyo lang, magbayaan nyo lang sila magbunga nga dyan. Kasi nandoon na eh. Nandoon na si Tatay Digong. Ang gusto natin malaman dito, kung ano yung update, ang susunod, September 23 pa eh. Di ba? Ano pang petsa yun? Ano ng petsa ngayon? Sobrang tagal pa. Bare months na nun. Bare months na yun. Tapos, ang tagal ng panahon, ang gusto natin malaman, ano na mangyayari? Di ba? Hintayin ba natin yung September 23? Makakauwi ba si Tatay Digong? O alam na natin yung Article 59. Napanood nyo na yan, di ba? Napanood nyo na yan. Naibalita na natin dito. Napanood nyo na sa mga ibang vlogger yan. Yung walang jurisdiction, yung Article 59, binayolate. Dapat dumaan sa Supreme Court, yung mga warrant, yung mga ganyan. Walang basihan na itong Interpol, yung mga ganun-ganun ba? Which is, alam na natin, yung mga peace rally na nangyayari dito sa atin, di ba? Parang wala na lang sa kanila. Parang yung boses natin, parang wala na lang din eh, di ba? Yun ang masakit na part doon. Na parang hayaan nyo sila, magsasawa din yan, mapapagod din yan. Di ba? Tingnan mo, one of this day, hinturin niya mga yan. Doon, yun ang masakit na part. Di ba? Kasi yung nangyari kay Tatay Digong, talagang, pucha, hindi tayo pinatulog talaga nun. Di ba? Until no, andap pa rin kahit papano yung tulog ko. Pero hindi naman ganun gaya nung March 11 na kinagabihan. Na talagang may luha, gising-gising ako na madaling araw para tingin sa cellphone, makibalita. Di ba mga kayon? Sobra yung mga pangyayari ngayon. Hindi natin alam talaga kung ano mangyayari kinabukasan. Kung baka bukas bigla, pati lahat hulihin na, lahat bawal na. Ganun eh, di ba? Ganun na yung pakiramdam. Uncertain. Hindi na siya, parang hindi ka na safe. Totoo. Parang hindi ka na safe, di ba? Lumabas ka man, nasa loob ka man ng bahay mo, parang hindi na rin safe. Di ba? Panoorin pa natin to. Meron pa tayong isa rito, Ted Pailon, saka si Atty. Sal Panelo. Ted, alam po ninyo, hindi na si Duterte ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang sobereinty ng bansa. Sapagkat si Duterte lamang naging simbolo ng pagsuko ng sobereinty ng ating bayan. Kaya magka-Duterte ka man, kontra ka kay Duterte, pabor ka kay Duterte, lahat ng Pilipino dapat tumayo, magkaisa. Sapagkat sinuko natin sa dayuhang institusyon ang ating bansa. Meron tayong legal system. Yun na yun. Tama si Marcos Jr., walang jurisdiction. Tama si Guevara, walang jurisdiction. Ay bakit nyo pinatupad? Bakit kayo mismo ang nagpatupad ng isang illegal na warrant of arrest galing sa isang ICC na wala naman jurisdiction, gaya ng inyong pag-amin? Opo. So, attorney, maghahain po kayo ng inyong pong sagot nga dito within 5 days. Kumusta po ang inyong kliyente, sir? So far, dito nga sa pangyayaring ito, napanood ko ng isang araw, meron pong pahayag ang mother po nga ni Katie, no? Ng sama ng loob at umiiyak. Eh, siyempre nalulungkot, nagdadamdam, at nagagalit sa ginawa ng gobyerno natin na sa halip na bigyan ng proteksyon ng kanyang ama at ang Pilipinas, isinuko nga ang kanyang ama. At sa pagsuko ng kanyang ama, isinuko mo ng sobereintiya ng bansa. Yes. Isang dayuhan na wala namang kapangyarihan at walang karapatan na silitisin o arestuin ang ating Di ba? dating presidente. Yun ang masakit doon. Oh, sinuko na yung sobereintiya natin. Di ba? Kahit nasabihin mo ng hindi na tungkol kay Roa Duterte, kay Tatay Digong eh. Di ba? Tungkol na to sa wala na. Pucha, ang gulo na. Pati ako naguguluhan sa totoo lang. Naguguluhan, pati ako, dahil sa mga nangyayari ngayon, hindi ko na talaga kaliwat kanan na natabunan na nga yung bycam. Pero yung sa Supreme Court naman yun magkahiwalay naman na case, isolated case naman yun. Yung sa Supreme Court naman about sa bycam, hindi naman natabunan. Tuloy pa rin naman yan sa April, pero yung issue na dapat yan ang pinag-uusapan nila, pati yung sa PhilHealth, hindi natuloy, di ba? Hindi na tuloy na pag-uusapan. Siyempre, gugulong yan. Nasa korte na di ba? Hindi naman natin sinasabing nakalimutan ng Supreme Court. Siyempre, gugulong yan dahil nandiyan dyan nasa kanila, naipasa na. Ang ibig ko lang sabihin, parang, di ba, hindi na, grabe yung ginawa ng administrasyon, no? Nagtagumpay sila doon sa part na yun. Yung, i-divert yung
issue yung tungkol sa BICAM, yung sa budget sa 2025. Wala na, di ba? O, parang pinayaan na lang natin na nandoon sa Supreme Court. Although sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, baka rin magtagumpay tayo rito pero sa papel na lang. Baka hindi na rin mabawi yung di ba? Wala na ang gulo na. Magulo na masyado. Ito na yung nakakapagod na part na parang ultimo tayo, yung mga boses natin, parang hindi na rin umaabot sa kanila at parang hindi na rin nangyayari. Yan. Ganyan ganyan ang nakikita kong senaryo ngayon. Di ba? Siguro, magkakaroon na lang to ng pagbabago after ng election. Doon nakikita ko. Kasi lahat busy. Election, campaign period. Ito na lang pag-asa talaga natin, etong siyam. Etong siyam na PDP laban. Sama na natin si Dr. Mata. Ito lang tingin ko, ito na Pag ito na ipanalo, dire-diretso na yan. Yung impeachment, malamang inihintay na lang din nila yan yan pa, isa pa yan. Yung impeachment, pipilitin nila talaga makonvict si BP Inday Sara para talagang victory ang dating nila. Di ba? Kasi para talagang sobrang tindi ng ginagawa ng administrasyon ni Bongbong na talagang hayaan nyo sila. Mapapagod din yan. Di ba mga kayon? Sana may papuntahan itong ginagawa natin. Lalong-lalo na yung mga lumalabas sa kalsada dahil hindi biro yung ginagawa nila. Lalong-lalo na yung mga OFW natin sa ibang bansa. Grabe yung ginawa nila kay Tatay Digong. Grabe. Saludo ako doon sa mga OFW. Mga talagang hindi napapagod, nakikiisa. Gumagawa pa rin ng prayer rally. Diba? Despite na yung mga ginato na nangyayari sa atin sa bansa, sa bansa natin, sa Pilipinas. Ay, grabe. Anyway, maraming salamat mga kayon. At sunod-sunod pa naman yung mga balita natin. Nakakalungkot lang dahil isa-isa na kaming pinapatahimik. Diba? Talagang gagawa sila ng paraan. Kaya nagsabi na ako dyan, paki-back up na lang yung channel natin na isa. Yung Tito Jom at saka yung When Tito Talks. Isa yan sa mga podcast natin. Pero tingin ko malayo pa naman to. Sana nga mag-election na Ako hinihintay ko talaga, sana mag-election na. Sana matapos na election. Kasi gusto ko malaman kung makakapasok talaga tong siyam na to. Dahil dun ang simula ng tunay na laban. Diba? Pag nakapasok lahat to. Kaya ako, personal na hiling ko sa inyo, ipasok natin ito. Gusto ko na ng pagbabago, nakakapagod din pala, puta. Nakakapagod din pala. Yung puro problema, sa totoo lang, nakakapagod. Nakaka-burnout, nakakapagod. Kasi, parang, ang tindi nito, no? Ano nangyari? Wala kayong action, di ba? Well, kasama sa plano nila yun Kasama sa plano nila yun. Sana lang talaga magtagumpay etong siyam para ito ang bibitbit sa atin. Ito yung magtatanggol naman sa atin, lalo-lalo na sa amin, mga political vlogger. Dahil sigurado, pag-iinitan kami. Pag-iinitan kami dahil kami talaga yung mga tayo. Actually, yung mga nag-upload sa abroad, pati yung dito sa Pilipinas, yung mga nag-upload na mga rally-rally, tayo yung parang media new media kaya talaga nasasaktan sila, di ba? Sa sobrang saktan nila, pinapatahimik isa-isa. Di ba? Nagsisimula sila sa page, sa mga official page, dina-down nila, dina-terminate nila. Baka magulat na lang kayo, wala na yung page na lagi nyo pinapanooran, yung pala terminated na. Di ba? Ang hirap magsisimula ka ulit sa bago. Kaya nilang gawin Kayang gawin, kayang trabahuhin. Naniniwala kasi ako na kayang-kaya nilang trabahuhin yan. Di ba? Yung kay Crisette Chu, tinanggal din nila yung page, di ba? Ang galing Galing nga Talagang pagka gusto nila, gagawin nila. Katapat, pera lang talaga katapat nun. Yung ano ba naman yung 100 na consultant na hire nila? Di ba? Sabihin na natin na 20 mil. Isang tao doon, magkano lang yun? Diyos ko, kumpara naman sa, di ba? Kumpara naman sa million, billion na hawak nilang pera. Magkano lang magpakawala nun? No? Sige, report nyo, mass report. Para mataranta si Meta, tapos matikman, idadaw niyan, terminated. Wala na, magugulat ka na lang, yung page mo, wala na, hindi mo na ma-access. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtutok at pagkikinig. Walang susuko mga kayon, kahit nakakapagod, magpapahinga lang. Di ba? Papahinga lang din ako. Tapos sa bukas, game ulit tayo. Maraming salamat sa pagtutok. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.